Tatlong anak, isang ina, at Gemma lang ang puhunan? Kawawa naman. Pinaglihis sa kay Ian. Sarcastic kong sabi ng pasaherong babae habang tinitingnan si Luna sa gilid ng bus station. Bitbit ang tatlong batang tila clone ng isang kilalang CEO. Napayuko na lang siya, hawak ang panindang yema na halos di na maubos. Wala kang kwentang asawa. Bulong niya sa hangin. Pero bakit sa mga mata nila? Ikaw ang laging hinahanap. Isang itim na helicopter ang dumaan sa ulap. Tumunog ang cellphone ng lalaki sa loob ng limo. Sir, nakita na po namin si Ma'am Luna. Bit-bit ang triplets. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Mainit ang sikat ng araw sa bus station ng San Isidro. Amoy usok, pawis, at mantika ang paligid. Mula sa kalsadang mabuhangin, maririnig ang mga busina ng mga bus at tawanan ng mga vendors. Sa gilid ng terminal, sa lilim ng isang kalawangin at sarang waiting shed, naroon si Luna. Nakaupo sa isang plastic stool. May dalang tray ng yema sa kantungan. Yema po, 5 piso lang. Sigaw niya habang inaalo ang tatlong makukulit na bata sa tabi. Ang triplets, Liam, Lino at Liana, ay tila kopya ng isang kilalang mukha sa business world. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, matalim ang tingin, pero sa kanilang mga mata, walang bahid yabang. Puro inosenteng katanungan at pagkamangha sa mundo. Nanay, gutom na po ako. Reklamo ni Liam habang hinahawakan ng tiyan. Wala pa tayong benta, anak. Hintayin mo si Kuya, Totoy. Baka bigyan ka ulit ng pandesal. Sagot ni Luna habang pilit ang ngiti. Lumapit ang isang matandang babae, tila pasahero. Magkano sa isang piraso? 5 piso po, nanay. Masiglang sagot ni Luna. Baka lasang asukal lang yan. Sige, isa lang. Bulalas nito habang nag-aabot ng baryang kinakalawang. Salamat po. Sabay ko ni Luna. Pagkatapos ng ilang minuto, isang babaeng social climber na may malaking shades at hawak na Hermes bag ang lumapit. Tinapunan sila ng mapanlait na tingin. 3 anak, isang ina. At Gemma lang ang puhunan? Kawawa naman. Pinaglihis sa kahiyan. Sarcastic kong sabi nito. Sabay talikod at nilakasan ang tawag sa cellphone. Napayo ko si Luna. Nangingilid ang luha. Wala kang kwentang asawa. Bulong niya sa hangin. Pero bakit sa mga mata nila, ikaw ang laking hinahanap? Niyakap niya ang mga anak. Walang ibang iniwan ng lalaking iyon kundi alaala at 3 anak na kopyang-kopya nito. May isang vendor na lumapit. Si Mang Totoy, ang mabait na konduktor na madalas tumutulong sa kanila. Oh, Luna, ito ang pandesal. Alam kong hindi ka pa nanananghalian. Pasensya na. Ito lang muna. Maraming salamat po, Mang Totoy. Hindi ko po ito malilimutan. Mahina niyang sagot. Hinati ni Luna ang 3 pandesal at ibinigay sa bawat anak. Kahit gutom, hindi siya kumain. Basta makita lang niyang may laman ng tiyan ng kanyang mga anak. Sapat na iyon para sa kanya. Napatingin siya sa langit. Isang itim na helicopter ang lumipad sa ulap, mabilis at matikas. Parang panghalimaw yun, Nay! Sigaw ni Lino habang itinuro ang langit. Tumawa si Liana. Pag mayaman tayo, sakay tayo dyan! Napangiti si Luna sa loob ng ilang segundo. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis ding napalitan ng lungkot. Hindi niya alam. Dati na siyang nakasakay sa ganong uri ng sasakyan. Dati siyang
May mundo na hindi nila kailanman pinakalang bahagi pala nila. Ngunit sa kabilang panig ng bansa, isang lalaking kakagising lang mula sa kanyang business class na limo. Suot ang itim na coat at relong Swiss na higit sa kalahating milyong piso ang halaga. Tumunog ang kanyang cellphone. Sir. Boses sa iyan ni Jules, ang kanyang matapat na assistant. May nakita po akong babae sa bus terminal na nagtitinda ng yema. Bit-bit ang triplets na kamukhang kamukha ninyo. Napatingin sa labas ng bintana ng lalaki. Triplets? Sir, walang duda. Kopyang-kopya ninyo. Napatayo siya. Agad na bumuntong hininga sa loob ng kanyang dibdib. May matagal nang nananahimik, nalungkot, na biglang nagising. Prep the jet. Utos niya sa malamig na tinig. Bring them home. Ngunit sa terminal, walang kaalam-alam si Luna sa paparating na unos. Hawak niya ang tray ng yema, habang sa kabila ng kalsada ay may mga mata ng lihim siyang minamatyagan. May isa sa mga tauhan ni Jules ang kinukuhanan niya siya ng litrato mula sa malayo. Sa huling eksena ng araw na iyon, makikitang nakatingin si Luna sa 3 anak na natutulog sa kanyang kandungan. Ilampas na nilang edad na 4, ngunit kahit kailan ay hindi sila nakatikim ng gatas mula sa bote ng yaman. Ang yema lang ang pagmamahal ng isang inang iniwan. Sa ika-45 palapag ng isang glass skyscraper sa Makati ay matatagpuan ang headquarters ng Cortez Enterprises. Ang isa sa pinakamalaki at pinakapinapantayang tech conglomerate sa Southeast Asia. Sa gitna ng executive floor, sa loob ng opisina na halos puro salamin, naroon ang isang lalaking nakaitim na suit, matikas, seryoso, at walang bahid ng emosyon sa mukha. Siya si Elijah Cortez. Cancel the lunch meeting with the investors. I don't do small talk. Malamig niyang utos habang hindi man lang tumitingin sa kanyang assistant. Yes, sir. Sagot ni Jules, sanay na sa pagiging brosko ng kanyang boss. Elijah Cortez, 32 pa lang, ngunit milyonaryo na bago pa man tumuntong sa edad na 30. Kilala sa pagiging matalino, brutal sa negosasyon at walang pakialam sa mga personal na relasyon. Wala siyang asawa, wala ring anak. Ayon sa mga tabloid, walang seryosong babae sa kanyang buhay dahil hindi raw siya marunong magmahal. Meeting in 10. Sabi ni Joel habang inaayos ang tablet. Skip it. Tugon ni Elijah habang nakatingin sa bintana. Sa labas ay tanawang kabuuan ng syudad. Sa kanyang paningin, lahat ng ito ay sa kanya. Lahat ng gusali, lahat ng negosyo, lahat ng impluwensya, kontrolado niya. Pero sa kanyang mga mata, may bahagyang bakas ng pagod, isang uri ng kalungkutang hindi maipaliwanag ng yaman. Lumapit si Jules bitbit ang isang envelope. Sir, pinapadala ito ng legal team para raw sa annulment petition ng isang dating kasal nyo na kailanman ay hindi natuloy dahil sa aksidente. Tumigil si Elijah. Kinuha niyang envelope, binuksan, at pinagmasdan ang mga papel. Doon nakasulat ang pangalawang hindi niya binigkas ng matagal na panahon. Luna Ramirez Cortez. Taklang biro ng tadhana. Mahina niyang sabi, hindi alam ng publiko at ni kahit sinong kasamahan niya sa board na minsan na siyang nagpakasal ng palihim, ng patago at ng buong puso. Si Luna, isang simpleng probinsyanang nakilala niya sa isang scholarship program, mainhin, masayahin at may pusong hindi nabibili. Ngunit ilang buwan lamang matapos silang ikasal, naganap ang isang trahedya. Naaksidente ang sinasakyang kotse ni Luna habang pauwi sa probinsya. Wala raw bangkay na natagpuan pero may nasunog na cellphone, sapatos at ilang personal na gamit.
Ang sabi ng kanyang ina, si Doña Mildred Cortez, wala na si Luna. Hindi niya na nakita pa ang asawa. At sa mata ng batas, si Elijah ay muling itinuturing na binata. Inilibing niya ang lahat sa trabaho. Simula noon, tumigas ang kanyang puso. Wala siyang ibang ginawa kundi palawakin ang kanyang imperyo, pataasin ang market value, at tanggapin ang sinumang humahadlang sa kanya. Pero kahit anong taas ng narating niya, may lamat pa rin sa kanyang puso. Jules. Tawag niya habang tinitignan ang isang lumang litrato sa loob ng drawer. Litrato nila ni Luna, kuha noong honeymoon nila sa Vegan. Yes, sir. Naniwala ka ba noon? Napatay na siya. Tanong niya bigla. Sandaling natahimik si Jules. Ang sabi ng mga investigador, wala na raw pong pag-asa at inutos po ng inyong ina na ipa-terminate ang paghahanap. Tumango si Elijah. Pero bakit sa tuwing tumitingin ako sa salamin, para bang may parte sa akin na hindi naniniwala? Hindi sumagot si Jules. Tahimik siyang lumabas ng opisina at iniwan si Elijah na nakaupo pa rin sa kanyang executive chair. Hawak-hawak ang lumang litrato. Sa gabi, sa isang private lounge ng isang hotel, muling nakita mag-isa si Elijah habang umiinom ng whiskey. Hindi siya kasama ng board, hindi rin siya kasama ng babaeng sinasabing nililigawan niya. Wala, tahimik, malamig. Sa isang sulok ng lounge, may lumapit na babae, isang kilalang modelo. Mr. Cortez, I've been waiting for our dinner. Should I join you now? Ngunit walang reaksyon si Elijah. Tinunggay niyang natitirang alak at malamig na tumugon. I don't dine with people I don't love. Nagulat ang babae. Pinilit ngumiti ngunit halatang napahiya. You thought wrong. Sabay tayo ni Elijah at tuluyang iniwan ng babae. Pag-akit niya sa suit, dumungaw siya sa bintana. Sa ibaba, tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Pero sa kanyang paningin, ito'y parang mga bituin na walang direksyon, walang halagang yaman kung walang makakahawak ng puso mong yelo. At sa gabi ring iyon, hindi niya alam, may 3 batang kamukhang kamukha niya ang natutulog sa gilid ng bus terminal, habang ang nanay nila ay binibilang ang natirang yama sa tray. Sa 2 magkaibang mundo, may isang lihim na unti-unting mabubunyag. At sa tadhana, walang lihim ang maitatago ng habang buhay. Ang tunog ng rolling luggage at announcement ng airline ay nagkalat sa loob ng VIP lounge ng private terminal. Tahimik na nakaupo si Jules, ang assistant ni Elijah, habang pinagmamasdan ng paglapag ng jet ng Cortez Enterprises. Wala sa kanyang hitsurang kahit anong kaba, pero sa loob niya, kumakabog ang puso. Hawak niya ang cellphone. Nanginginig ang daliri habang pinipindot ang number ng kanyang boss. Ilang araw na siya nagpapabalik-balik sa mga probinsya para sa isang confidential mission na iniutos mismo ni Elijah. Hanapin ang kahit anong bakas ng babaeng minsang mahal na mahal ng CEO, si Luna. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang simpleng tagpo na kanina lang ay nasaksihan niya. Isang babae sa gilid ng terminal, may tray ng yema, bitbit ang 3 bata. At ang mga batang iyon, halos kopyang-kopya ni Elijah Cortez. Tumunog ang linya, saglit pa'y sumagot ng kabilang dulo. Jules, nasa biyaya ko. Shorten this. Sir. Hingal pa ni Jules. May nakita po akong babae sa bus terminal sa San Isidro. Nagbebenta po siya ng yema. Pero hindi lang yon. Bitbit niya ang triplet, sir. Kamukha nyo. Kamukhang kamukha nyo. Tahimik ang linya
Sir, nandyan po kayo? May kaluskos sa kabilang linya. Parang biglang naupo ang lalaki. Triplets? Malamig pero nanginginig ang boses ni Elijah. Opo sir, 3 bata. Parehong pareho sa inyo. Ang itsura nila, parang mini version nyo. At sir, yung babae, hindi man ako sigurado agad. Pero sa dami ng litrato ni Ma'am Luna na nakita ko noon sa office nyo, malaki ang posibilidad na siya yon. Muling natahimik si Elijah sa linya. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya sa isang walang laman na wine glass sa kanyang harapan. Ang pangalan ni Luna, ang triplets. At ang posibilidad, lahat iyon ay parang kulog sa tahimik niyang mundo. Hindi pwedeng siya yun. Patay na siya. Mahina niyang sabi, halos bulong. Sir, buhay siya. Sagot ni Jules, puno ng paninindigan. At base sa mga nakita ko, matagal na siyang namumuhay sa terminal. Hindi siya kilala ng kahit sino bilang asawa niyo. Pero yung mga bata, sir, tumingin lang kayo sa litrato. Naputol si Jules nang magsalita si Elijah. Sa mababa ngunit matigas na tinig. Prep the jet. Bring them home. Nagulat si Jules sa bilis ng utos. Yes, sir. I'll coordinate with the ground team now. Send me live footage. I want eyes on them. 24/7 until I arrive. Copy, sir. Mabilis na tumayo si Elijah mula sa kanyang upuan. Sa limusina, papunta pa lang sana sa isang board meeting. Tinapon niya ang tablet. Kinansela ang schedule at agad tumawag sa security team. Ang utos ay malinaw. Ihanda ang jet, maghanda ng pilot, clearance runway, at backup team. Ang target, isang ina at 3 bata sa terminal. Sa kabilang panig, si Luna'y tahimik na pinapasuso ang isa sa triplets gamit ang bote ng tubig na nilagyan niya ng gatas. Pulbos na halos wala ng lasa. Pinagpapawisan siya pero pinilit pa rin ngumiti habang pinapanood ang 2 anak na naglalaro ng tansan sa gilid ng kariton. Nanay, ang saya ng tansan! Sigaw ni Lino. Bukas, may bago tayong laruan. Promise. Pangako ni Luna kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng pambili. Hindi niya alam. Ilang metro lang mula sa kanya ay may mga mata nang nakatingin. Isang lalaki na may shades at hawak ng mini drone cam ang kumukuha ng footage ng kanyang ginagawa. Lahat ng kilos niya mula sa paghagod sa likod ng anak hanggang sa tahimik na pagbulong ng dasal habang inaayos ang yema ay na-record. Ang footage ay agad na pinasa kay Jules at si Jules agad na ipinadala ang clip kay Elijah. Sa loob ng jet, habang hinihintay ang pag-take off, binuksan ni Elijah ang video. Ang unang frame, si Luna, nakaupo. Yakap ang 3 batang kamukhang kamukha niya. Ang mga mata ng bata ay parang salamin ng sarili niyang mga mata. Tumulang whiskey mula sa hawak niyang baso. Nanginginig ang kamay ni Elijah habang pinipindot ang pause sa video. Luna. Bulong niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ilang taon siyang naniniwala na patay na ito. Ilang taon siyang bumangon sa ideyang wala na ito sa mundo. Pero ito, sa isang maruming terminal, buhay humihinga. At may dala pang 3 ebidensyang hindi siya kailanman inabandona. Hindi na ito ordinaryong misyon. Ito ay pagbawi. Bago ang karito ng Yema at buhay sa terminal, si Luna Ramirez ay isang matalinong estudyante probinsyana na nabigyan ng scholarship sa lungsod. Anak siya ng isang labandera at isang karpintero sa bayan ng Silang, Cavite. Hindi marangi ang buhay nila,
pero masipag at puno ng pangarap si Luna. Isa siya sa mga napiling scholar ng Curtis Foundation. At dito nagsimulang hindi inaasahang yugto ng kanyang buhay. Siya po si Luna Ramirez, top scholar from Silang. Pagpapakilala ng head ng foundation habang iniharap siya kay Elijah Cortez, batang CEO ng Cortez Enterprises. Ang unang tingin ni Elijah kay Luna ay may halong paghanga. Hindi man sosyal sa pananamit, may kakaibang ningning sa mga mata ng dalaga, matatag, totoo, at hindi natitinag. Ilang beses silang nagkasalubong sa campus sa mga susunod na linggo. Pero isang gabi, matapos ang event ng foundation, naglakas loob si Elijah. Gusto mo bang kumain sa labas? Bilang pasasalamat ko sa dedikasyon mo. Napatingin si Luna. Sigurado po kayo? Ako po yung scholar lang. Scholar na hindi lang matalino, kundi may dignidad. Gusto kong makilala ka, Luna. At doon nagsimula ang kanilang lihim na pagkakaibigan na nauwi sa pag-iibigan. Makalipas ang isang taon, sa isang simpleng seremonyas sa kapilya ng Tagaytay, ikinasal sila. Walang press, walang engranding selebrasyon. Si Lunang may hawak ng kanyang bouquet na siya mismo ang pumitas. Ngunit sa puso niya, siyang pinakamasayang babae sa mundo. Lumapit sila sa isang bahay sa Batangas para manirahan ng tahimik, malayo sa media. Doon nila inumpisan ang buhay ng mag-asawa. Si Elijah, kahit abala sa negosyo, umuwi tuwing weekend. Si Luna naman ay nagluto, nagtanim ng mga bulaklak, at unti-unting sinimulang pangarapin ng magkaroon ng pamilya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Galit na boses ni Doña Mildred Cortez, ang ina ni Elijah, ang unang nagbanta sa katahimikan nila. Too late, ma. Kinasal na kami. May hinahong sagot ni Elijah. Anong malay mo kung kinagamit ka lang yan? Mas kilala ko si Luna kaysa sa pagkakilala mo sa sarili mo. Simula noon, nag-umpisa ang tensyon. Hindi na nagpakita sa kanila ang Donya. Naging malamig ang kumpanya sa pangalan ni Luna. Ngunit kahit ganon, pinili pa rin nilang ituloy ang buhay. Hanggang isang araw, dumating isang trahedya. Pauwi na si Luna galing bayan. Sakay ng kotse na ipinahiram ni Elijah. May dala siyang rekado para sa paboritong ulam ng asawa, kare-kare. Birthday sana ni Elijah kinabukasan, at plano niyang surpresahin ito. Habang binabaybay ang kalsada, isang itim na pick-up ang biglang sumulpot at binangga ang gilid ng kotse. Nawala ito sa kontrol. Tumilapon pababa ng bangin at nabalot ang usok ang paligid. Pagdilat ni Luna, nasa loob na siya ng isang health center sa malayong barangay. Nasaan ako? Mahinang tanong niya. Kalma ka lang, iha. Ilang araw ka nang walang malay. May tumulong sa'yo at iniwan ka dito. Anong pangalan ko? Tahimik ang lahat. Ni sarili niyang pangalan. Hindi niya maalala. Doon nagsimula ang matagal na pakikipaglaban ni Luna sa pagkawala ng kanyang alaala. Wala siyang ID, walang papel, walang makontak. Inilista siya ng barangay health worker bilang Luna dahil natagpuan siya sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Walang nakakaalam na siyang asawa ni Elijah Cortez. At siya mismo, hindi rin alam kung sino siya. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang manirahan sa tabing palengke. Pinag-isa ang sarili gamit ang mga simpleng gawaing bahay. Naglalaba, naglalako. Nagsimulang gumawa ng yema gamit ang recipe ng matandang vendor sa tapat ng terminal. Nakalipas ang ilang buwan, napansin niyang
lumalaki ang tiyan niya. Nabuntis pala siya bago ang aksidente. At sa gitna ng pagkalito at pagkalimot, dumating ang 3 sanggol, 3 buhay na hindi niya matandaan kung kanino nang galing. Ngunit buong puso niyang minahal. Mula noon, naging misyon ni Luna na itaguyod ang mga anak. Hindi niya inalam ang nakaraan dahil sa bawat araw na wala siyang maalala. Mas pinipili niyang tumutok sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa bawat pagtutulak ng kariton ng yema, sa bawat barya na kinikita niya, sa bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng barong-barong nilang inuupahan. Nananalig siya sa isang bagay na balang araw makikilala niya kung sino siya at makikilala niya kung saan siya talaga nabibilang. Ngunit para kay Elijah Cortez at sa buong mundo, si Luna ay patay na. At para kay Luna, wala siyang ideya na siya ay minsan ng minahal ng pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Tahimik ang gabi sa loob ng malawak na mansyon ng mga Cortez. Sa kabila ng lamig ng hangin mula sa hardin, may apoy na bumabalot sa dibdib ni Doña Mildred Cortez habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin. Nakaayos ang buhok, perlas sa leeg, at hawak ang isang basong kristal na may mamahaling alak. Sa panlabas, isa siyang imahe ng formalidad at kapangyarihan. Ngunit sa loob-loob niya, may isa siyang kinamumuhian hanggang ngayon. Si Luna, ang babaeng sinumpa niya, hindi kailanman magiging bahagi ng pamilya nila. 5 taon ang nakararaan. Hindi mo siya pwedeng pakasalan, Elijah. Sigaw ni Doña Mildred habang pinupukpuk ang mesa ng dining room. Ma, kasal na kami ni Luna. Mariing sagot ni Elijah. Kung hindi mo siya matanggap, wala na ako magagawa. Walang dugong mayaman, walang pangalan, at pinagmulan. Pahiya tayo sa buong lipunan. Hindi ko kailangan ng sosyal na asawa. Kailangan ko ng taong totoo. At si Luna yun. Matapos ang matinding pagtatalo, umalis si Elijah sa mansyon. Doon siya ninirahan kasama si Luna sa Batangas. Malayo sa mata ng media at anino ng ina niyang kontrolado ang lahat. Ngunit si Doña Mildred ay hindi papayag na mawalan ng kapangyarihan. Nang malaman niyang lumabas si Luna upang mamili ng mga sangkap para sa sorpresa sa birthday ni Elijah, agad siyang kumilos. Tumawag siya sa tauhan niyang si Roden. Roden, pauwi na si Luna mula bayan. May dala siyang pinamili. Ulat nito, siguraduhin mong hindi na siya makakabalik sa bahay. Malamig na sagot ng Donya. Ngayon na. Opo, ma'am. Habang pauwi si Luna, isang itim na pick-up ang biglang humarurot mula sa gilid ng kalsada at binangga ang sinasakyan niyang kotse. Nawalan ito ng kontrol at tuluyang nahulog sa bangin. Pagdating ng mga rescuer, hindi na makilala ang nasunog na sasakyan. Wala ring tagpo ang katawan. Ang tanging natira ay isang bracelet na may nakaukit na Luna, basag na cellphone at punit-punit na damit. Dineklara ng pulisya at media, patay na si Luna. Sigurado ka ba? Tanong ni Doña Mildred habang iniikot ang baso ng alak. Opo, ma'am. Walang nakitang bangkay, pero lahat ng ebidensya ay tumutugma. Tinanggap ng mga otoridad na patay na si Ma'am Luna. Ulat ni Roden. Ngumiti si Donya. Burahin ang kasal. Ipaayos ang mga record. Siguraduhin kahit saan man siya hanapin, wala siyang bakas. Paano po si Sir Elijah? Hindi niya kailangan malaman ng totoo. Ang mahalaga, tapos ng istorya ng babaeng yon. Ngunit ang hindi niya alam, hindi pa tapos ang kwento ni Luna. Sugatan at walang malay. Natagpuan si Luna ng ilang magsasaka sa paanan ng bundok at isinugod sa isang maliit na health center. Matagal bago siya nakarecover. At nang makaahon, saka lamang niya na-discovering siya'y buntis. Wala siyang hawak na ID, wala siyang kilala,
at walang ideya kung sino talaga siya, tuluyan siyang itinapon ng mundo sa limot pero may 3 buhay na kailangang isalba. Nanganak si Luna ng triplets at doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang yema vendor sa terminal. Makalipas ang halos 1 taon, may nakaabot na ulat kay Roden. Ma'am, may isang babaeng naglalako ng yema sa terminal sa San Isidro. Kamukha po ni Luna. May bitbit siyang 3 bata. Napaangat ang kilay ni Doña Mildred. Sigurado ka ba? Malabo pong siya yun. Walang ID, wala ring pangalan. Tahimik lang, parang walang maalala. Kung wala siyang maalala, hayaan mo siya. Hanggat hindi siya bumabalik sa Cortez, hindi siya banta. Ngunit sa puso ng Doña, may kumislot na takot. Hindi niya inasahan na mabubuhay si Luna at higit sa lahat na may bitbit itong mga anak. Ngayon, ilang taon mula noong aksidente, muling natigil ang mundo ni Doña Mildred sa isang tawag. Ma'am, sabi ng tauhan, nahanap na po ni Sir Elijah si Ma'am Luna sa terminal kasama ng triplets. Natigilan siya, nanlamig ang kanyang batok. Unti-unting nabitawan ng hawak na tasa at umama ito sa marble na sahig. Imposible. Mahinang bulong niya, ngunit alam niyang totoo. Ang babaeng pinaniniwalaan niyang patay na. Ang babaeng pinilit niyang burahin sa mundo ni Elijah. Buhay na buhay. At ngayon, ay may 3 batang ebidensya ng kasalanang hindi niya na may ikakaila. Mainit ang araw sa San Isidro Terminal. Sa gitna ng mga bus, pasahero, at vendors, may isang babaeng tahimik na nagtutulak ng kariton. Nakasuot siya ng simpleng blouse at lumang maong. May sombrero sa ulo at may 3 maliliit na batang naglalakad sa tabi niya. Yema po! 5 piso lang! Bili na po kayo! Sigaw ni Liam habang hawak ang isang tray. Bili na po! Masarap to! Gawa ni nanay! Dagdag ni Lino habang karga naman ni Liana ang isang pirasong yema sa supot. Ang kanilang nanay, si Luna, ay walang ibang baon kundi lakas ng loob at paulit-ulit na dasal. Wala siyang naalala tungkol sa kanyang nakaraan. Walang alaala kung sino siya noon, kung saan siya galing o kung sino ang ama ng kanyang mga anak. Ang alam lang niya, nang magkamalay siya sa isang health center ilang taon nang nakalipas, bitbit niya na sinapupunan ng mga triplets. At simula noon, pinili niya nang lumaban araw-araw, kahit walang pangalan, kahit walang kinabukasan. Minsang narinig niya ang isang vendor na nagtatawa sa tabi. Baka yan ang galing sa party na buntis na iwan. Tapos ngayon, palimos ng buhay. 3 anak, pero isa, walang amang kasama? Marangi yumuko si Luna. Hindi siya sumagot. Hindi siya tumingin. Sanay na siya sa ganitong mga salita. Sa loob ng halos 5 taon, ganyan ang buhay niya sa terminal. Pero tuwing tinitingnan niya ang 3 bata na masayang tumatakbo sa gilid ng terminal, doon siya kumukuha ng lakas. Hindi niya alam kung kanino sila nagmana, pero isang bagay ang malinaw. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang alaala, ramdam niyang koneksyon sa mga batang ito. Para bang silang nagsisilbing tanikala na sa isang mundong hindi niya maalala. Luna! Tawag ni Mang Totoy, isang matandang konduktor na palaging bumibili ng yema. Nandito na po ako, Mang Totoy. Mabilis na sagot ni Luna. Sabay abot ng 3 piraso ng yema. Ito, 20. Tabi mo ng sukli, ha? Salamat po talaga. Kayo lang po ang hindi nagtanong kung bakit wala akong alaala. Ngumiti sa Mang Totoy. Hindi ko kailangang malaman ang nakaraan mo. Ang mahalaga, nakikita kong mabuting ina ka sa mga anak mo. Muntik nang mapaiyak si Luna, pero pinigilan niya. Ang totoo, si Mang Totoy ang kauna-unahang taong tumulong sa kanya nang una siyang makita sa terminal.
Pitpit ang mga sanggol, walang ID, walang pangalan, walang tirahan. Siyang tumulong sa kanilang makahanap ng silid paupahan sa likod ng terminal. Ang silid ay maliit. Isang lumang kwarto na may siraang kisame, may manipis na kutson at walang bentilador. Minsan ay kailangan pa nilang magtiis sa init at lamok. Pero doon natutong tumawa ang triplets. Doon sila unang natutong magsalita. Doon natutong maging ina si Luna kahit hindi niya maalala kung paano ba siya naging isa. Araw-araw, gigising siya ng 3:00 ng madaling araw para magluto ng yema gamit ang lumang kalan, timpla ng gatas, asukal at pag-asa. Iyon ang tanging paraan para makakain sila bago matulog. Kapag minsang walang benta, binibigay niya lahat ng natirang pagkain sa mga anak at tubig na lang ang kanya. Busog na ako. Pagsisinungaling niya habang pinapanood ang mga anak na kumakain. Nanay, bakit po pare-pareho kami ng mukha? Tanong minsan ni Lino. Nagulat si Luna, pero ngumiti siya. Dahil magkakapitid kayo at mahal na mahal ko kayo. Nasaan po ang tatay? Tanong naman ni Liana. Sandaling natahimik si Luna. Tumingin siya sa malayo. Hindi ko alam anak, pasensya na. Hindi ko alam. Sagot niya habang bahagyang namumuang luha sa mata. At sa puso niya, muling umalingaw-ngaw ang tanong na walang sagot. Sino ba talaga ako? Minsan napapaisip si Luna kapag tinitingnan niya ang mukha ng kanyang mga anak. Lalo na tuwing natutulog sila, parang may pamilyar. Hindi niya alam kung saan niya nakita ang ganoong mata, ganoong ngiti. Pero sa tuwing sinusubukang alalahanin, ang isipan niya ay biglang nagiging blanko para bang may harang. May panaginip siyang paulit-ulit. Isang lalaking nakangiti sa kanya pero hindi niya makita ang mukha. Ang boses nito ay malalim, mainit, parang mahalaga. Pero pagising niya, wala na. Nawawala na ang lahat. Sa terminal, patuloy ang kanyang pakikibaka. May araw na hindi siya nakabenta ni isang peraso. May araw na umuulan at nabasa ang paninda. May araw na nilagnat si Liana at wala siyang pambili ng gamot. Pero kahit anong mangyari, hindi siya tumigil sa isip niya. Kahit hindi niya maalala kung sino siya, isa lang ang sigurado. Nanay siya at walang nanay na sumusuko. Sa di kalayuan, habang patuloy ang kanyang pakipaglaban sa araw-araw, hindi niya alam na may paparating na pagbabago. Isang itim na van ang papunta sa terminal at sa loob nito isang lalaking ilang taon nang nagluluksa sa babaeng akala niya ay patay na. Si Elijah Cortez. Ang araw ay tila nakatunganga sa langit. Dumuduro sa init ang bawat sulok ng San Isidro Terminal. Tulad ng nakasanayan, abala si Luna sa pagtulak ng kariton habang pinipigilan ang tatlong makukulit na triplets na huwag tumakbo kung saan-saan. Yema po! Bili na po! Sigaw ni Liam habang nakaakbay kay Lino na may hawak na plastic. Nagtatakbo ang mga bata, masaya sa kabila ng init, habang si Lunay, panay ang pagpapaalala. Huwag lalayo, baka kayo mawala. Hindi niya alam na sa impapawid, isang jet na maitim na pintura ang papalapag sa maliit na probinsya. Isang jet na hindi karaniwang makikita sa lugar na iyon. Sa loob ng luxury van na naghihintay malapit sa terminal, bumaba si Elijah Cortez. Nakaitim na long sleeve, naka-shades, at seryosang mukha. Sa loob-loob niya, bumibilis ang tibok ng puso. Sir, ito po ang lugar. Sa gilid daw siya ng waiting shed, kadalasang naglalako. Sabi ni Joel sabang hawak ang tablet na may picture ni Luna. Matagal nang kuha pero hindi nagbago ang hitsura. Tahimik si Elijah. Hindi niya alam kung paano siya haharap. Hindi niya rin alam kung makikilala pa siya ng babaeng mahal niya noon. Let me go alone. Utos niya. Stay here. Pagkababa ni Elijah, dahan-dahan siyang naglakad. Ang paligid ay amoy asfalto,
usok ng bus at pawis ng mga tao. Tila bumagal ang oras. Sa dulo ng terminal, nakita niyang isang babaeng may dalang yema. Pinapalibutan ng 3 bata. Napahinto siya. Hindi siya makahinga. Si Luna. At ang mga bata, hindi may tatanggi, kamukhang kamukha niya. Lumapit siya ng bahagya. Luna. Mahina niyang tawag. Hindi lumingon ng babae, habala ito sa pag-aayos ng mga paninda. Lumapit pa siya hanggang halos ilang hakbang na lang ang layo nila. Luna. Mas malakas ngayon ang boses niya. Napalingon si Luna. Nagtamang kanilang mga mata. Saglit na katahimikan, si Luna ay tila nagtataka. Tininan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Parang may gustong maalala pero wala. Ngumiti si Elijah. Pilit pinapawi ang kabang bumabalot sa dibdib niya. Luna. Ako to. Si Elijah. Pero naggunot lang ang noo ng babae. Pasensya na po, sir. Bibili po ba kayo ng yama? Parang binagsakan ng langit si Elijah. Tiningnan niya ang mga mata. Ngiti ang mga ito. Parang walang alam sa nangyayari. Luna, hindi mo ba ako naaalala? Ako ang asawa mo. Ngunit umiling si Luna. Wala pa akong asawa. Namutla si Elijah. Napalunok siya. Pinilit maging kalmado. Ang mga batang yan. Sila. Sina Liam, Lino, at Liana. Hindi ba? Mga anak natin. Mas lalong natahimik si Luna. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang lalaking tila mas kilala siya kaysa sa sarili niya. Pasensya na po, pero wala po akong maalala. Hindi ko po kayo kilala. Sagot niya habang pinoprotektahan ang mga bata sa likod niya. Muli siyang yumuko. Pilit na iniwas ang tingin. Anong ibig mong sabihin? Karaggal ang boses ni Elijah. Hindi mo ako kilala? Hindi mo ako maalala? Umiling si Luna. Halatang naiilang. Wala pa akong maalala bago ko sila isinilang. At simula noon, dito na kami nakatira. Napahawak si Elijah sa dibdib. Para siyang nabutas. Ang babaeng minahal niya, inakala niyang patay na. Buhay pala. Pero ngayon, nakatuyo ito sa harapan niya, kasama ang kanilang mga anak, pero hindi siya kilala. Luna. Bulong niya, bakas ang sakit sa tinig. Ilang taon kitang hinanap. Akala ko nawala ka na sa akin. At ngayon nandito ka. Pero parang di mo ako kilala. Lumapit ang isa sa triplets. Si Liam. Tito? Bakit ka umiiyak? Inosenteng tanong nito. Napangiti si Elijah. Pilit. Lumuhod siya at tumitig sa bata. Hindi ako tito. Ako ang tatay mo. Ha? Sabay-sabay na tanong ng mga bata. Tatay? Tanong ni Liana. Napakagat labi. Saan ka ba nanggaling? Galing ako sa malayo. Pero hinanap ko kayo. Kasi mahal na mahal ko ang nanay nyo. At mahal ko kayo. Sagot ni Elijah. May panginig sa boses. Biglang yumakap si Liam sa kanya. Tatay! Ang tagal mo! Sumunod si Lino at Liana. Walang alinlangan. Si Luna, na natiling nakatayo, hindi alam kung anong mararamdaman. Parang may humihila sa puso niya. May parte ng sarili niyang gustong maniwala, pero may bahagi ring takot. Hindi kita maalala. Ulit ni Luna. Mahina ang boses. Pero bakit parang kilala ka ng puso ko? Lumingon siya kay Elijah. At doon niya unang nakita ang mga matang matagal nang nagpaparamdam sa kanyang panaginip. Gusto ko lang malaman. Totoo bang sinasabi mo? Tumango si Elijah. Oo.
Kahit hindi mo ako maalala, handa akong patunayan yon. Huwag kang matakot. Tahimik na tumungo si Luna, pero ramdam ang tensyon. Hindi pa rin malinaw sa isip niya ang lahat. Ngunit sa mga mata ng lalaki, may kirot at pagmamahal na tila hindi kayang pekein. Hindi kita maalala. Ulit ni Luna, habang yakap ang tatlong anak. Sa likod niya, ang kariton ng Yema ay tahimik na nakatigil, parang saksi sa isang sandaling hindi inaasahan. Tahimik si Elijah, nakatayo sa harap nila. Ang dami niyang gustong sabihin, pero paano mo nga ba ipapaalala ang nakaraan sa isang taong nakalimot? Okay lang. Sagot niya, pilit ang ngiti. Kahit hindi mo pa ako maalala ngayon, hindi ako aalis. Nandito lang ako. Napayo ko si Luna. Ramdam niyang bigat sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kilala niya ang mga mata ni Elijah. Yung titig dito, may kirot, may pag-aalala, may pagmamahal. Pero ang utak niya, blanco. Kinagabihan, sa terminal pa rin sila. Hindi pa rin siya pumayag sumama kay Elijah kahit ilang ulit siyang pinakiusapan nito. Hindi ko kayo kilala at hindi ko kayang sumama sa inyo, lalo na't may mga anak akong inaalagaan. Sabi niya, Luna, gusto ko lang kayong dalhin sa mas ligtas na lugar. Sa bahay, may kwarto para sa mga bata, may pagkain, mainit na tubig para sa paligo. Hindi kayo kailangang magbenta sa init o sa ulan. Pakiusap ni Elijah, nagmamakaawa ang boses. Napatingin si Luna sa mga bata. Kakatulog lang ng mga ito. Magkakatabing nakahiga sa isang sirang karton. Hindi ko kayo kilala. Mahinang ulit niya. Pero salamat. Sa van, si Elijah tila namamanhid. Tinakpan niya ng palad ang mga mata. Bakit ngayon pa? Kung kailan nakita ko na siya. Kung kailan buo na dapat ang pamilya ko. Saka naman siya nagkaganyan. Tahimik lang si Jules. Pero ang tingin nito sa ama ay puno ng awa. Sir, baka po kailangan lang ng oras. Aksidente po ang sanhi niyan. Minsan po, bumabalik din ang alaala. Pero paano kung hindi? Bulong ni Elijah. Paano kung habang buhay na siyang may lamat sa isipan niya? Pero may puso pa rin siya, sir. Sagot ni Jules. At yan ang hindi kayang nakaawi ng kahit anong aksidente. Kinabukasan, nagbalik si Elijah sa terminal. May dala siyang pagkain, bagong damit para sa mga bata, at tubig. Hindi niya pinilit si Luna. Tahimik lang niyang pinapanood ang mga anak habang kumakain ng hotdog at tinapay. Hindi ko alam kung paano mo kami nahanap. Sabi ni Luna habang nagbabalot ng Yema. Pero salamat sa tulong. Hindi ko to nakakasanayan. Hindi ako narito para i-pressure ka. Narito ako para maalagaan kayo. Kahit hindi mo pa ako maalala, tatay pa rin ako ng mga bata. Tugon ni Elijah. Napatingin si Luna sa kanya. Pilit niyang iniisip kung may puwang ba talaga si Elijah sa kanyang nakaraan. Habang nililinis ni Luna ang kariton, kinagabihan, lumapit si Liana. Nay, si Tito Elijah po, bakit po parang malungkot siya? Hindi ko alam, anak. Sagot ni Luna. Pero tinignan niya ang lalaki sa di kalayuan. Nakaupo ito sa upuan ng terminal. Titig sa buwan. Parang gusto po niyang umiyak. Dagdag ni Liam. Parang kilala natin siya dati, Nay. Sabat ni Lino. Yung boses niya po, parang naririnig ko sa panaginip ko. Napatingin si Luna sa mga anak. Gusto niyang sabihin, imposible yon. Pero bakit nga ba parang may kakabit ang bawat salita ng lalaki sa loob ng kanyang dibdib? Minsan sa gabi, na naginip si Luna. May chapel, may mga bulaklak. Siya ay nakabelo, sa harap niya si Elijah. Umiiyak habang sinusuot ang singsing sa daliri niya.
Napaangat siya ng bangon, pawisan, nanginginig. Naglakad siya palabas ng terminal. Sa gilid, nandoon si Elijah. Natutulog sa loob ng van, bukas ang ilaw. Kumatok siya. Agad itong bumangon. Luna, anong nangyari? Nanaginip ako. Sabi niya, parang may kasal. Parang ikaw yung groom. Tumigil si Elijah. Totoo yun. Ha? Ikaw ang asawa ko, Luna. Ikinasal tayo bago ka nawala. Hindi ko alam kung paano kita muling mahanap hanggang sa nakita kita dito. Napalunok si Luna. Tila bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa kabalang, kundi dahil may parte ng sarili niyang gustong umiyak dahil parang may nawalang mahalaga. Hindi ko pa rin maalala. Sabi niya, garal-gal ang tinig. Pero hindi ko alam kung bakit. Sa bawat titig mo, parang may humihila sa akin. Siguro ang puso mo. Naalala pa ako. Sagot ni Elijah, malungkot ang ngiti. Kinabukasan, bumalik ang jet. Handa na sanang lahat. Ngunit nang tanungin siya ni Elijah, maray ng sagot ni Luna. Hindi pa ako handa. Naiintindihan dito ni Elijah. Okay lang. Hindi kita pipilitin. Basta kahit kailan, nandito lang ako. At sa mga bata, bilang ama nila, hindi ako aalis. Nakahanda na po ang sasakyan, sir. May security na rin po ang nakaabang sa paligid. Ulat ni Joel sa abang dahan-dahang lumapit si Elijah sa may gilid ng terminal. Tahimik si Elijah mula sa loob ng SUV. Tanaw niyang simpleng bangketa kung saan nakaupo si Luna. Pinapaligiran ng 3 bata na abala sa paglalagay ng yema sa maliliit na plastic. Hindi niya mapigilan ng sakit sa dibdib. Ang asawang minahal niya ng buong buo. Ngayon ay hindi siya matandaan. Sir? Tanong muli ni Jules. Tumango si Elijah pero mabigat. Dalhin sila. Dahan-dahan ninyo. Ayoko matakot siya. Ilang minuto pa. Lumapit ang grupo ng staff ni Elijah. Maayos ang kilos. Walang armas na nakalitaw. Puro formal at may dalang van na may tinted windows. Ma'am, kami po ay mula sa Cortez Foundation. Sabay abot ng isang papel ni Jules. May medical assistance po na inihandang para sa inyo at sa mga bata. Libre po, may kasama ring matutuluyan. Napakunot noo si Luna. Cortez? Tanong niya. Sabay lingon sa lalaki sa di kalayuan. Nakita niya si Elijah nakatayo lang. Hindi lumalapit pero tila nanonood ang bawat galaw. Hindi ko po kailangan ng tulong. Sanay na po kami dito. Sabi ni Luna, nilalagay ang natapos na mga yema sa maliit na kahon. Ma'am, wala pong masama sa tumanggap ng tulong. Lalo na kung para sa kapakanan ng mga bata. Pilit ni Jules, ngunit may paggalang pa rin. Hindi ko kayo kilala at hindi ko siya kilala. Sabay turo niya kay Elijah. Nagpakita lang siya bigla. Sinasabi niya na siya raw ang ama ng mga anak ko. Pero paano kung hindi? Paano kung isa lang siyang mayaman na gusto kaming angkinin dahil naawa siya? Napuno ng tensyon ang paligid. Tumigil sa paglalaro ang mga triplets. Lumapit sa ina. Nakita ni Elijah kung paano niyakap ni Luna ang mga anak. Parang isang inang handang ipaglaban sila kahit sa gitna ng gyera. Luna. Mahinang tawag ni Elijah. Napalingon siya, pero hindi siya lumapit. Hindi ko sinasadyang guluhin ang buhay mo. Ang gusto ko lang ay ang mapanatili kang ligtas. Ang mga bata, anak ko sila. Kahit hindi mo pa matandaan, narito ako para sa inyo. Naglakad si Elijah papalapit sa kanila. Lumapit din sina Jules. At ang staff ngunit tinapik sila ni Elijah para umatras. Hindi kita kilala. Mariing sabi ni Luna. At ngayon ay nanginginig ng boses. Hindi kita maalala. Hindi ko alam kung totoong sinasabi mo. Lahat ito, sobra pa sa akin. Alam ko. Sagot ni Elijah. Alam kong hindi madali. Pero kung
mananatili kayo dito. Baka mas mapahamak pa kayo. Delikado dito sa gabi. Walang maayos na pagkain. Walang gamot kapag nagkasakit sila. Mas delikadong sumama sa di ko kilala. Balik ni Luna. Paano kung hindi ka totoo? Paano kung may balak ka? Napatigil si Elijah. Tumango siya. Bagaman halatang nasasaktan. Pwede ba akong bigyan ng kahit kaunting tiwala? Para lang sa mga bata. Isang araw lang. Sumama kayo sa guest house. Isang gabi lang. Kapag ayaw niyo kinabukasan, hindi ko kayo pipilitin. Nanay? Mahinang tawag ni Lino. Isa sa triplets. Gusto ko lang pumatulog sa kama. Yung may unan. Dagdag ni Liam. May aircon daw po sabi ni Tito Elijah. Sabat ni Liana. Napahawak sa dibdib si Luna. Parang pinupunit ang puso niya. Gusto niyang sabihin, hindi pwedeng basta-basta sumama. Pero paano mo nga ba tatanggihan ang sarili mong anak kung ang hinihiling lang nila ay konting ginhawa? Kinagat ni Luna ang labi. Tumango siya ng bahagya. Isang gabi lang. Aniya, hindi ko ibig sabihin na naniniwala na ako. Pero para sa mga anak ko, susubok ako. Agad namang pinakilos ni Elijah ang kanyang team. Maingat na isinakay ang mga gamit ni Luna kasama ng kariton na siniksik sa likod ng van na tila isang kayamanang hindi pwedeng iwan. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Luna habang niyayakap ang mga bata. Si Elijah ay nakaupo sa tapat nila. Hindi siya makatingin ng diretso sa asawa. Hindi niya alam kung ano bang maramdaman. Takot? Kaba? Pagkalito? Salamat. Bulong ni Elijah. Hindi pa ito tapos. Sagot ni Luna, diretso ang tingin sa bintana. Hindi pa rin kita kilala. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may bahagyang pag-asa na baka sa bawat araw na lumilipas, mabawi rin niyang bahagi ng sarili niyang nawala. Tahimik ang buong guest house habang kumakain ng hapunan, sina Luna at ang triplets. Maaliwalas ang lugar, malinis. Malamig ang hangin mula sa bukas na bintana at ramdam ang ginhawa. Ngunit sa kabila ng lahat, may bigat pa rin. Sa dibdib ni Luna, masarap po yung chicken, Nay. Bungis-ngis ni Liam habang sinasawsaw ang manok sa gravy. Gusto ko dito. Sabay ni Lino. May kama, may paliguan, may toothbrush pa kami. Tahimik lang si Luna. Pinagmamasdan niya ang mga anak. Pilit pinapakalma ang pusong hindi pa rin sigurado kung nasa ligtas siyang lugar. Maya-maya, kumatok si Joel sa pinto at maingat na sumilip. Ma'am Luna, si Sir Elijah po. Gusto sanang makausap kayo sandali. Kung okay lang po. Tumango si Luna, ngunit may pag-aalangan. Sumunod siya sa sala kung saan naghihintay si Elijah. Nakaupo, halatang pagod, ngunit seryoso ang mukha. May gusto lang sana kaming ipanukala. Bunga ni Jules, para po sa kapakanan ng lahat, lalo na ng mga bata. Tumango si Elijah at saka tumayo. DNA test. Iyon lang ang makakapagpatunay kung ako nga talagang ama ng mga anak mo. Napakurap si Luna. DNA test? Ulit niya. Oo, alam kong hindi mo ako maaalala at ayokong pilitin kang maniwala. Pero kung gusto mo ng prueba, ito lang ang pinaka-prangkang paraan. Paliwanag ni Elijah. Sandaling natahimik si Luna, bahagyang kinabahan. Hindi siya pamilyar sa mga proseso o legalidad na ganyan, pero malinaw ang punto. Kung totoo ang sinasabi ng lalaking ito na siyang ama ng mga anak niya, gusto niyang marinig mismo ang katotohanan. Hindi haka-haka, hindi alaala. Paano ang proseso? Tanong niya. Ako nang bahala. May private clinic akong pinapapunta bukas ng maaga. Kailangan lang natin ng kaunting sample mula sa akin at sa 3 bata. Paliwanag ni Elijah. May sakit ba yon?
Tanong ni Liana na sumulpot mula sa pinto. Bakit kailangan kami tusukin? Napatawa ng bahagya si Luna. Hindi anak, parang laway lang yata yan. Sagot niya, sabay lingon kay Elijah para sa kumpirmasyon. Tama ka. Tango ni Elijah, swab lang yan, wala namang masakit. Kinabukasan, maagang dumating ang mobile clinic. Sa may grahe ng guest house, isang team ng medical professionals na may dalang equipment. Lahat ay maayos ang kilos at may ngiti sa labi upang hindi matakot ang mga bata. Si Lino, Liam at Liana ay sumunod ng masaya. Iniisip pa parang laro lang ang proseso. Parang brush lang ng dila pala to. Tili ni Liam habang kinukuhanan siya ng sample. Tahimik lang si Luna, nakaupo sa gilid habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng medical team. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi para sa proseso kundi para sa resulta. Paano kung totoo nga? Paano kung itong lalaki na ito ang ama ng mga anak niya? Pero hindi niya pa rin maalala. Nang matapos ang test, tilapitan siya ni Elijah. Lalabas ang resulta sa loob ng 2 o 3 araw. Aniya, habang hinintay, sana manatili kayo rito. Tiningnan siya ni Luna. Di alam kung anong isasagot. Wala ko intensyong kontrolin ka, Luna. Gusto ko lang malaman mo na kung anong totoo at kung sakaling totoo nga na anak ko ang mga bata. Ayoko nang mawala pa ulit kayo. Hindi sumagot si Luna. Tumango lang siya at saka muling lumapit sa mga anak. Habang lumalalim ang gabi, pinagmamasdan ni Luna ang mga triplets habang natutulog. Tahimik ang silid, ngunit gising ang kanyang isipan. Ang dami niyang tanong. Bakit siya iniwan? Saan nanggaling ang lahat ng takot niya? Bakit kahit walang alaala ay tila may bahagi sa puso niyang kumakapit sa pangalang Elijah? Bumalik sa isip niyang tanong ng isang doktor noong siya nagkamalay sa ospital taon nang nakalilipas. Ano pong pangalan niyo? At ang sagot niya, hindi ko po alam. Ngayon, ilang taon nang lumipas, hindi pa rin niya mabuo ang sarili niyang pagkatao. Pero ngayon, narito siya sa isang guest house na ang laki ay parang hotel, kasamang mga anak at isang lalaking sinasabi ng puso niya na pamilyar kahit walang alaala. Biglang tumunog ang pinto. Tumayo siya at sumilip. Si Elijah, may dalang gatas at tinapay. Baka gutom ka pa. Aniya, may ngiti. Salamat. Mahinang sagot ni Luna. Alam kong mahirap. Dagdag ni Elijah. Pero kahit ano pang maging resulta ng test, hindi ako lalayo. Nagtagpo ang mga mata nila. Sandali lang. Isang saglit na para bang may alo na dumaang muli sa puso ni Luna. At dahan-dahang, hindi man sigurado, ay naramdaman niyang baka totoo nga. Tahimik ang umaga sa guest house. Nakatanaw si Luna sa bintana. Hawak ang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan ang mga anak na masayang naglalaro sa damuhan ng malawak na hardin. Halos hindi siya makapaniwala na ito ang mundo nila ngayon. Mula sa terminal ng bus, ngayon ay malaparaisong bakuran ang kanilang nilalaruan. Sa kabilang bahagi ng estate, abalang-abala si Elijah sa loob ng kanyang opisina. Jules, siguraduhin mong darating ang mamayang hapon ang bagong set ng laruan na pina-order ko para sa kambal. Bili ni Elijah habang nilalagdaan ang ilang papeles. Opo sir, nakaschedule na rin po ang interview ng mga yaya at tutors na personal mong pinili. Tumango si Elijah. Kailangan nila ng komportableng buhay. Hindi sapat na ibalik ko sila sa piling ko. Kailangan kong iparamdam sa kanila na mahalaga sila. Maya-maya pa ay dumating ang interior designer. Mr. Cortez, nais po sana naming finalize ang disenyo ng playroom para sa triplets. Elijah na lang. Sagot niya sabay ngiti. At siguraduhin yung may kanya-kanyang corner ang bawat isa. Si Lino mahilig sa trend. Si Liana mahilig sa coloring books. Si Lia mahilig sa mga puzzles. Ayoko ng generic. Gusto ko
personalized para sa kanila. Napangiti ang designer. Noted po, Elijah. Habang lahat ay abala sa paghahanda, sa guest house ay napansin ni Luna ang ilang staff na nag-aayos sa paligid. Para saan po yung mga decorations? Tanong niya sa isang housekeeper. Ma'am, utos po yan ni Sir Elijah para raw po sa mga bata. Nagulat si Luna. Ang dami naman. Para sa isang fiesta. Ganun po talaga si Sir. Mula nung dumating kayo, araw-araw siyang may pinapagawa, lahat para po sa inyo. Napatigil si Luna. Hindi man niya maalalang nakaraan nila ni Elijah, may bahagi ng puso niya ang tila na antig sa ginagawa nito. Sa tanghalian, sabay-sabay silang kumain ng triplets. Sumabay si Elijah at sa bawat kwentuhan ng mga bata, tahimik siyang nakikinig at ngumiti. Papa Elijah, pwede po ba kaming magbike? Tanong ni Liam. May parating na bike bukas. 4 yon. Isa para sa'yo, isa kay Lino, isa kay Liana, at isa kay Nanay Luna. Natawa si Luna. Ako? Marunong pa ba akong magbike? Kung hindi mo maalala, tuturuan ka naming muli. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Tumawa silang lahat. Sa sandaling iyon, may katahimikan at aliwalas na parang matagal ng pamilya ang buong nilang paligid. Habang tulog ang mga bata sa hapon, dumaan si Elijah sa guest house. Nakita niya si Luna na naglalaba ng mga damit. Bakit ikaw gumagawa niyan? Tanong niya. Kasi nasanay ako. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ako sanay sa mga may katulong. I know. Pero gusto kong maramdaman yung ligtas na kayo. Komportable. Hindi na kayo kailangang magsakripisyo. Salamat. Mahina niyang tugon. Luna. Tinig ni Elijah ay seryoso. Ngunit may lambing. Alam kong hindi mo pa rin ako natatandaan at ayokong pilitin. Pero gusto kong malaman mo na simula nang mawala ka, araw-araw kitang hinanap. At ayokong nandito na kayo. Ayokong mawala kayong muli. Tahimik si Luna. Hindi niya alam kung anong isasagot. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang umasa. Pero hindi niya alam kung anong damdamin ng totoo o dala lang ng pakikisama. Kinagabihan, tinawagan ni Elijah ang kanyang abogado. Gusto kong ayusin ang legal custody ng mga bata. Kung kailangan kong itaas ang security sa paligid nila, gawin mo. Wala nang pwedeng manakit sa kanila, gaya ng ginawa noon kay Luna. Yes, sir. I'll arrange everything. Matapos ang tawag, pinuksan ni Elijah ang laptop at nag-type ng email. To Curtis Enterprises Board. Subject: Indefinite leave of absence. I'm taking time off. Family first. Bumalik siya sa bintana ng silid niya at muling tinanaw ang guest house. Doon niya nakita si Luna nakaupo sa labas, pinapaypayan ng mga batang mahimbing na natutulog. Hindi niya mapigilan ang sarili. Sa gitna ng dami ng alaala, luha at sakit na pinagdaanan nila noon, heto pa rin siya, tahimik na nahuhulog muli sa babaeng minsan niyang minahal at patuloy pa rin niyang minamahal. Umaga pa lang ay may kaba na sa dibdib ni Elijah habang naglalakad siya paikot-ikot sa salas ng kanyang mansyon. Hawak niya ang kanyang cellphone, palipat-lipat ng tingin sa orasan. Dumating na raw ang resulta mula sa klinik. Hinihintay na lang ang courier. Sa loob ng guest house, tahimik na nag-aalmusal ang triplets at si Luna. Tahimik siya habang pinagmamasdan ang mga anak. Laging masaya ang mga ito, pero may bahagi ng puso niya na hindi matahimik. Hindi dahil sa duda sa kanila, kundi dahil sa gulong dala ng mga pangyayari. Nanay? Yung juice po. Sabay abot ni Liana ng baso. Ngumiti si Luna. Salamat anak. Bigla may kumatok sa gate. Isang staff ni Elijah ang sumalubong sa delivery. May hawak itong brown envelope na may malaking nakasulat. Confidential, DNA results. Mabilis itong inabot kay Elijah. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Habang unti-unting lumilitaw ang dokumento sa loob, kumabog ng husdo ang puso niya. Para bang isang hatol ito,
Isang katotohanang maaring magpanatag o tuluyang magwasak ng natitirang pag-asa. DNA test result. Probability of paternity 99.99999999%. Conclusion. Elijah M. Cortez is the biological father of the 3 children. Anak ko nga sila. Mahina niyang sambit, halos hindi marinig. Nanlalambot siyang napaupo sa sofa, napayuko, hawak ang papel habang napapaluha. Anak ko nga kayo. Bulong niyang muli, paulit-ulit. Hindi niya na napigilan ng sarili. Tumayo siya agad at tinungo ang guest house. Walang pasubaling binuksan ng pinto kung saan sinalubong siya ng 3 bata. Papa Elijah! Sigaw ni Liam habang tumakbo sa kanya. May dala po ba kayong ice cream? Tanong ni Lino, tumatalon-talon. Hindi na nakasagot si Elijah, agad niyang niyakap ang 3 bata, mahigpit, buong pusong yakap ng isang amang matagal nang pinapangarap makita ang kanyang mga anak. Anak ko kayo. Bulog niya habang luha ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa likuran nila, nakatayo si Luna, hawak ang tasa ng kape, nakatitig sa eksena. Hindi siya makagalaw. Hindi rin niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang may umuukit sa dibdib niya habang pinagmamasdan ang tagpong iyon. Siya nga ba talaga? Tanong ng isip niya. Amang nga ba talaga sila ng mga anak ko? Hindi niya masabi kung tuwa ba ang nararamdaman niya o kaba. Hindi niya matukoy kung anong tama, maniwala sa resulta ng papel o magtiwala sa kutob ng puso. Napatingin si Elijah sa kanya. Luna, malumanay niyang sabi, narito ang resulta. Anak ko sila. Dahan-dahan niyang iniabot ang papel. Kinuha yun ni Luna at habang binabasa niya ang dokumento, tila lumabo ang paligid. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Hindi siya makapaniwala. Oo, sa loob ng taon na lumipas. Wala ni minsang nagtanong ang puso niya kung kanino nanggaling ang mga bata. Para sa kanya, sila'y bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, napatunayan ng agham. May ama sila at ang ama nila ay isang estrangherong bigla na lamang sumulpot at sinabing asawa niya raw ito dati. Salamat sa pagsabi. Mahinang sambit ni Luna habang ibinabalik ang papel. Pero, kahit may papel, kahit may prueba, hindi ko pa rin maalala. Nalungkot ang mukha ni Elijah. Naiintindihan ko. Sagot niya. Hindi ko hinihingi na maniwala ka agad. Pero, sana bigyan mo kami ng pagkakataon. Ako, ang mga anak natin. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Sagot ni Luna. Sa dami ng tanong sa puso ko, sa dami ng hindi ko mahanap na sagot. Tumahimik siya, pinagmasdan ng mga anak, masaya, masigla, walang kamalay-malay sa gulong nagaganap sa paligid nila. Pero isa lang ang sigurado ako. Dagdag ni Luna, mahal ko ang mga anak ko, kaya't wala akong maalala. Sila ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Tumango si Elijah, at sila rin ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa paghanap sa iyo. Tahimik silang nagkatitigan, walang nagsalita ng matagal, gunit sa mga mata nila, may usapang hindi kailangan ng salita, may sigaw ng damdamin na pilit nilulunod ng nakaraan. Sa gabing iyon, tahimik na natulog ang triplets, yakap-yakap ang kani-kanilang mga laruan. Si Luna, tahimik na nakaupo sa balkonahe, habang si Elijah ay nasa kabilang dulo ng patio. Pareho silang gising, pareho silang tahimik, pareho ring may mga tanong sa puso. Ang pagkakaiba, si Elijah ay sigurado sa nararamdaman niya. Si Luna ay hindi pa rin alam kung sino siya sa mundong iyon. Tahimik ang gabi sa guest house ng Cortez Estate. Ang lamig ng hangin ay tila nagdadala ng panibagong alaala. Sa isang sulok ng sala, nakita ng kambal ang isang lumang music box sa loob ng kahon ng laruan. Makintab ito, may ukit na bulaklak at pangalan sa ilalim. To Luna, Love, Elijah. Anong meron dito? Tanong ni Liam, ang pinakabibo sa triplets. Pampatulog siguro ito.
Sabay ikot ng isa sa mga bata sa spring ng music box. Tumunog ang musika, isang pamilyar na himig na di mapailiwanag kung bakit napakakalmado ngunit may kirot sa puso. Si Luna, nanoy nasa itaas, biglang napahinto sa ginagawa. Parang may humaplo sa kanyang isip, isang tunog, isang alaala. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Takot na hindi mawari. Nang marating ang sala, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niyang music box na inikot pa ng mga bata habang nakangiti. Tumigil siya sa tapat ng music box. Parang may hinihintay, isang tibok ng puso, isang peraso ng nakaraan. Bigla, isang flash sa isipan. Flashback. Isang hardin, maliwanag ang araw. Si Elijah nakaupo sa ilalim ng puno at siya, si Luna, ay nakasandal sa balikat nito. Happy anniversary. Wika ni Elijah habang iniabot ang music box. Simple lang, pero ito ang kanta natin. Napasigaw si Luna. Aray! Napahawak siya sa ulo habang unti-unting bumabalik ang mga alaala. Lumapit ang mga bata, sabay-sabay. Nay, nanay, anong nangyayari sa'yo? Ang sakit. Ang sakit ng ulo ko. Umiiyak siya habang nanginginig ang mga kamay. Pilit niyang sinarado ang mga mata pero lalong dumami ang bumalik. Flashback. Isang maliit na chapel. Si Luna at Elijah nakasuot ng kasal. Nakangiti habang nagbabalik taktakan ng panata. Pagkatapos, ang honeymoon, ang pagbili ng music box, ang biglang pagbangga ng kotse. Luna. Dumating si Elijah mula sa labas. Agad siyang lumapit. Anong nangyayari? Tumingin si Luna sa kanya habang patuloy ang musika mula sa box. Namuang luha sa kanyang mga mata. Naalala ko na. Mahinang sambit niya. Parang huminto ang mundo ni Elijah. Ang kasal natin. Ang music box. Ang kotse. Ang aksidente. Tuloy-tuloy ang luha ni Luna. Elijah, ako si Luna Cortez. Asawa mo. Napasandal si Elijah sa upuan. Hindi makapaniwala. Thank God. Ngunit biglang nag-iba ang mukha ni Luna. Naging malamig ang tono. Pero bakit ngayon lang? Napatigil si Elijah. Anong ibig mong sabihin? 3 taon, Elijah. Nanginginig ang boses ni Luna. 3 taon akong nagtitinda ng yema sa terminal. Mag-isa. Walang maalala. 3 taon akong walang asawa. Walang pangalan. Walang boses. At ngayon lang ako hanapin? Luna, hindi mo naiintindihan. Akala naming lahat, patay ka na. Nawalan ka ng alaala. Hindi ka rin nahanap kahit anong gawin namin. 3 taon akong nabuhay sa hiya at hirap. Nangingilid ang luha sa mata ni Luna. Samantalang ikaw, CEO pa rin. Kumakain sa mamahaling restaurant. Nakakwatse. Mayaya. May driver. Luna. Nanginginig ang boses ni Elijah. Hindi ko ginustong nangyari. Sinubukan ko. Pero wala akong balita. Wala kahit anong pahiwatig na buhay ka. Tumingin si Luna sa mga anak nila. Tahimik na nakatayo. Tila nararamdaman ang tensyon. Bakit ngayon mo lang kami binalikan? Hindi na sumagot si Elijah. Tinanggap niya lahat ng tanong, ng luha, ng sakit. Huminga ng malalim si Luna. Ang totoo, gusto kong maniwala. Gusto kong maniwala na mahal mo pa rin ako. Pero Elijah, nasaktan ako. Sa sobrang tagal ng panahon. Ang sakit. Hindi na nakasagot si Elijah. Hiyumuko na lamang siya. Tahimik ang buong sala. Tanging ang patuloy na tunog ng musika ang maririnig. Lumingon si Luna sa mga anak. Tulog na tayo, mga anak. Pagod na si nanay. Tahimik na umakyat si Luna. Bitbit ang mga anak. Naiwan si Elijah sa sala. Hawak ang music box. Tumigil ang musika. Pero nagsimula ang gulo sa puso ni Luna. Tahimik ang umaga sa mansyon ng Cortez. Pero ang puso ni Elijah ay di matahimik.
Matapos ang pagbabalik ni Luna at ng triplets, isang bagay ang gumugulo sa isip niya. Bakit nga ba hindi niya nahanap agad si Luna? At kung buhay pala ito, bakit wala siyang narinig kahit anong balita? Sa guest house, abala si Luna sa pag-aasikaso ng triplets. Ngunit habang nililigpit ang malaruan, natapunan niya ng tingin ang music box na pinatugtog kagabi. Muling bumalik ang alaala, ang kasal, ang honeymoon, ang matamis na halakhakan nila ni Elijah. At ang gabing iyon, bagong aksidente, biglang may kumatok sa gate. Si Jules ang nabukas. Boss, may naghahanap daw po sa inyo. Sabi niya may alam siya tungkol sa aksidente ni Ma'am Luna. Nagkatinginan sina Elijah at Luna. Sa sala ng mansyon, pinapasok ang isang lalaking may edad, mukhang mekaniko. Halatang kabado. Sir, ako po si Mang Berting. Ako po yung mekanikong inutusan para guluhin ang preno ng kotse ni Ma'am Luna. Nagdilim ang mukha ni Elijah. Napatingin kay Luna. Nanlaki ang mata. Anong sabi mo? Tanong ni Luna, nanginginig. Pasensya na po, ma'am. Noon pong araw bago kayong maaksidente, may dumating na lalaki sa talyer. Binayaran po ako 50,000 para lang sadyain ang sira sa preno. Ang sabi niya, ayaw na raw kayong makita ng anak ng amo niya. Nagduda na ako noon pa. Pero nang mapanood ko kayo sa TV, nakasama si Sir Elijah at mga bata, hindi na pa ako mapakali. Elijah, may nang sabi ni Luna. May nagplano. Sino nag-utos sa'yo? Tanong ni Elijah. Halos mabulong ang galit. Umiling si Mang Berting. Di ko po alam ang pangalan. Pero may binigay siyang card, nakasulat po. Cortez Foundation, Executive Assistant. At may picture akong natago. Akin pong pinicturan yung driver na nagdala ng utos. Inabot ni Mang Berting ang lumang cellphone nang ipakita ang larawan. Nanlaki ang mga mata ni Elijah pati si Jules. Natigilan. Yan ang personal driver ni Doña Mildred. Bulong ni Jules. Pagkatapos ng ilang oras, nagharap-harap sila sa sala. Nandun si Doña Mildred, maayos ang bihis, nakangiti. Anak, ano naman tong chismis na pinapatawag mo ako? Hindi sumagot agad si Elijah. Iniharap niya si Mang Berting. Anong sasabihin mo ngayon, Mama? Malamig niyang tanong. Napakunot na si Doña Mildred. Anong ibig mo? Siyang mekanikong inutusan ng tauhan mo para sadyain ang aksidente ni Luna. Sigaw ni Elijah. At itong ebidensya. Sabay pakita ng cellphone. Biglang namutla si Doña Mildred. Mama, siyang pinatay mo. Hindi lang ang asawa ko, kundi ang ina ng mga anak ko. Hindi ko siya pinatay. Sigaw ng matanda. Gusto ko lang siyang mawala. Pansamantala. Hindi ko alam na. Naputo lang salita niya nang biglang magsalita si Luna. Umiiyak pero matatag. Pansamantala? Nawala ako sa pamilya ko ng 5 taon. 5 taon kong pinalaki ang mga anak ko sa terminal. Walang yaman. Walang pangalan. Habang ikaw, mamahingat nakaupo sa mansyon na to, ako halos di makakain. Kinuha ko lang to dahil sa'yo. Tugon ni Doña Mildred. Ayokong pangalan natin ay madungisan sa babaeng walang pinanggalingan. Tumayo si Elijah. Hindi siya walang pinanggalingan, Mama. Siyang pinili ko, siyang asawa ko, at kung hindi mo kayang tanggapin yan, hindi ka ang dapat sa buhay ko. Hinubad niya ang Cortez ring na pamana pa ng pamilya. Simula ngayon, hindi ako bahagi ng kasinungalingan mo. Ang pamilya ko ay sina Luna at ang mga anak namin. Anak, huwag. Nanginginig na si Mildred. Luna, tara na. Bulong ni Elijah, sabay hawak sa kamay ni Luna. Sa likuran nila, napaupo sa sahig si Doña Mildred. Tulala, wala nang natirang kapangyarihan, wala nang natirang respeto. Sa van, tahimik si Luna, pero sa mga mata niya, hindi na siya takot. Elijah, bulong niya, bakit ngayon mo lang ako hinanap? Tuluyang naluwa ang CEO. Dahil naniwala akong wala ka na. At ang totoo,
Hinayaan kong sarili kong maniwala dahil mas madaling tanggapin ang pagkawala kaysa lumaban sa katotohanan. Ngumiti si Luna, bahagya. Hindi pa huli ang lahat. At sa mata nilang dalawa, nagniningning ang pag-aasa ng pagbabalik ng isang pamilya, ng isang pagmamahalan, ng isang laban na ngayon lang tuluyang nagsimula. Ang desisyon ni Luna, tahimik ang loob ng van habang binabaybay nila ang daan pa uwi. Nasa harap si Elijah, tahimik lang ang mukha, hawak ang cellphone pero hindi ito ginagamit. Sa likod, nakaupo si Luna, yakap ang isa sa triplets. Habang ang dalawa ay nakasandal sa kanya, pagod sa biyahe at emosyon ng mga nangyari. Elijah, mahinang tawag ni Luna. Lumingon ito. Oo. Gusto ko sanang dumiretso muna sa center. Natigilan si Elijah. Sa center? Hindi mo ba gustong umuwi sa mansyon kasama ko? Kasama nila? Huminga ng malalim si Luna. Hindi sa ayaw ko. Pero, ang tagal kong nawala. Ang dami nang nagbago. Hindi ko alam kung kaya kong bumalik agad sa mundong iyon. Pagdating nila sa harap ng Foundation Center, sinalubong sila ng mga staff. Maraming mga bata ang lumapit. Kinilala ang triplets. May ilang nagsabi, Kuya Elijah ba yan? Habang ang iba ay nakangiting pinapanood si Luna na parang isang bayani. Tahimik si Elijah habang pinagmamasdan si Luna na ngayon ay tila mas panatag sa gitna ng mga taong sanay sa payak na pamumuhay. Sa isang bench sa gilid ng puno, nag-usap sila habang tulog ang triplets sa isang banig na hiniraman ni Ate Joy. Elijah, nung iniwan ko ang lahat, iniwan ko rin ang sarili ko. Walang pangalan, walang pagkakakilanlan, pero may 3 sanggol akong kailangang buhayin. Walang araw na hindi ko sila iniyakan, pero wala ring araw na pinagsisihan kong pinalaki ko sila. Luna, hindi mo kailangang mag-isa ngayon. Andito na ako. Kaya nating itama lahat. Ngunit umiling si Luna. Hindi nga dun kadali. Ang sakit na dinanas ko. Hindi lang yung aksidente. Yung 5 taong inakala kong kinalimutan mo na ako. Yung araw-araw na tinuturo ko sa mga anak natin kung paano magmahal kahit hindi nila kilalang ama nila. Tumahimik si Elijah. Wala siyang maisagot. Alam niyang totoo ang bawat salitang binibitawan ni Luna. Hindi ako tumatanggi, Elijah. Pero gusto kong gawin ito ng tama. Gusto kong makilala ka muli. Hindi bilang CEO ng Cortez Group, kundi bilang ama ng mga anak ko. Gusto kong marinig kung paano ka magkwento sa kanila bago matulog. Kung paano ka mag-alaga kapag may lagnat sila. Hindi yung bigla na lang tayong buo para lang sabihing ayos na lahat. Napatingin si Elijah sa triplets na mahimbing pa rin. Lumuha siya, pero hindi dahil sa galit, kundi sa respeto. Kung yan ang kailangan mo, ibibigay ko, Luna. Hindi dahil natatakot akong mawala ka ulit, kundi dahil gusto kong mapatunayan sa iyo na karapat-dapat akong tawaging ama. Kinabukasan, tinulungan ni Elijah ang mga bata sa loob ng center. Siya mismong nagbitbit ng gatas, naghatid ng mga bagong kumot, at nakipaglaro sa mga batang madalas ay tinataboy ng lipunan. Ang mga empleyado ng Cortez Foundation ay laking gulat. Ang CEO nila naglilinis ng kalat sa paligid habang may batang karga. Sa isang sulok, pinanood siya ni Luna. Napangiti siya, hindi dahil sa ginagawa ni Elijah, kundi sa pagbabago sa puso nito.
Nang dumating ang gabi, pumesto ang triplet sa kama ng center. Isang batang tumakbo papunta kay Elijah. Kuya Elijah, kwento ka naman bago kami matulog. Tumingin si Elijah kay Luna. Tumango ito. Umupo si Elijah sa gitna ng banig at nagsimulang magkwento ng 3 prinsipe ng araw. Habang nagsasalita siya, nakita ni Luna na sumisilip ang liwanag ng dating pagmamahal na minsang nawala. Hindi pa man sila pamilyang buo sa mata ng mundo, pero sa gabing iyon, para bang unti-unti na silang binubuo muli ng tadhana sa paraang mas totoo, mas payapa. Tahimik ang gabi sa isang maliit na baryo sa Batangas. Hindi mo iisiping minsang naging laman ng pahayagan ang lalaking tahimik ngayong nakaupo sa bangkito sa labas ng bahay. Suot ang simpleng puting kamiseta at shorts, nakapaa, habang pinagmamasdan ang mga anak na naglalaro sa ilalim ng punong mangga. Elijah, anak, ito ng tinola. Ani Aling Luring, ang matandang kapitbahay na nagboluntaryong tumulong mag-alaga sa triplets habang abala si Luna sa kariton ng yema. Salamat po, Nay Luring. Sagot niya habang nakangiti. Isa na namang araw na puno ng sigla at kapayapaan. Simple pero totoo. Matagal niya nang iniwan ng marangyang opisina, ang boardroom at ang mga shareholders matapos ang lahat ng nangyari. Ang pagbabalik ni Luna, ang pagkakatuklas ng katotohanan at ang muling pagtama ng direksyon ng kanyang puso. Napagdesisyonan niyang talikuran ang trono ng Cortez Enterprises. Hindi na ako CEO. Ani Elijah noon sa press conference. Mas pinili ko maging ama at asawa kung papayag siya muli. Nagulat ang buong bansa, headlines sa mga business news, trending sa social media at pinag-uusapan sa mga boardroom meetings, pero wala siyang pakialam. Sa kanya, sapat nang makitang triplets na masayang naglalaro at si Luna na muling ngumiti kahit hindi pa lubusang naayos ang sugat ng nakaraan. Papa, gusto ko po ng yama. Sigaw ni Liam habang tumatakbo palapit sa kanya. Oh, isa lang ha? Pabirong sagot ni Elijah habang inabot ang paborito nilang paninda na ngayon ay parang simbolo ng pagbangon at pag-asa. Si Luna, sa kabilang banda, ay natutong magtiwala muli. Hindi pa man niya muling natanggap si Elijah bilang asawa, unti-unti namang binubuksan ng kanyang puso ang posibilidad. Nandun siya ngayon sa maliit na kusina, tinuturoang maghulma ng yema sina Liam at Linon. Habang si Liam ay nakapwesto sa labas, tagdasigaw ng, "Yema po, mainit-init pa." Alam mo, Luna, bulong ni Elijah, isang gabi habang nag-uusap sila sa ilalim ng mga bituin. Ito ang pinakamasarap na buhay na naranasan ko. Walang board meeting, walang limelight, pero punong-puno ng tunay na dahilan. Napayo ko si Luna. Nagbago ka na nga talaga. Dahil ikaw ang dahilan. Tahimik silang nagkatitigan. Wala pang katiyakan ang sagot ni Luna, pero sa kanyang mga mata, may liwanag ng unti-unting bumabalik. Hindi man siya agad-agad tumango. Hindi rin siya umalis. At para kay Elijah, sapat na muna iyon. Habang lumilipas ang mga linggo, natuto siyang magsaka. Kasamang mga lokal, gumawa siya ng maliit na fish pond, nagtanim ng gulay, at sumali sa kooperatiba. Hindi niya kailangang ipaalam sa mga tao kung sino siya. Para sa kanila, isa lang siyang ama na mahal ang kanyang mga anak at may babaeng patuloy niyang hinihintay. Sa ibang bonding moment, habang sabay silang nanonood ng sunset sa likod ng bahay, sumandal si Liam sa balikat ni Luna. Mama, bakit hindi pa kayo kasal ulit ni Papa? Nagkatinginan sina Luna at Elijah. Hindi lahat ng kasal, anak. Kailangang madaliin. Sagot ni Luna, banayad ang tinig.
Minsan, mas maganda kung buo muna ang tiwala at puso bago muling magsumpaan. Pero mahal mo pa si Papa, di ba? Tahimik si Luna, ngunit sa likod ng kanyang titig kay Elijah, sapat na ang sagot, oo, mahal pa rin. Kinabukasan, habang nagwawalis sa harap ng bahay, may dumating na sulat. Galing sa lungsod, isang imbitasyon mula sa Cortez Enterprises. Elijah, bumalik ka na. Kailangan ka ng kumpanya. Pero hindi na siya nagdalawang isip. Hindi na ako babalik. Mas importante yung pamilya ko ngayon. At sa mismong araw ding iyon, inilibing niya ang lumang necktie niya sa tabi ng halamanan. Isang simbolo ng kanyang pagtalikod sa dating buhay. Gabi-gabi, kasabay ng mga kwentuhan, tawanan at dasal ng triplets, unti-unti ring nabubuo muli ang pamilyang minsan ay winasak ng kasinungalingan, inggit at kapangyarihan. At sa puso ni Luna, habang pinagmamasdan ang dating CEO na ngayon ay natututong maghugas ng pinggan, magbuhat ng kahoy at magtimpla ng gatas ng anak, nararamdaman niyang baka oras na nga para bumuo muli. Mainit ang hapon sa terminal, ngunit tila walang pumapansing init. Ang bawat hakbang ni Elijah ay parang dumadagundong sa puso niya habang papalapit sa lugar kung saan unang nag-cross muli ang kanilang mga landas. Sa paligid, ang ingay ng mga vendor at makina ng bus ay tila musika ng isang panibagong simula. Nasa gilid si Luna, hawak ang isang basong tubig habang pinapaypayan. Si Liana, si Liam naman ay nakatayo sa upuang sementado habang si Lino ay naglalaro ng yoyo. Walang kalamalam si Luna na ilang hakbang mula sa kanya, isang lalaki ang papalapit dalang matagal ng tanong ng kanyang puso. Tumigil si Elijah ilang metro mula sa kanila. Suot pa rin niyang simpleng t-shirt at maong na pantalon. Malayo sa karaniwang formal at mamahaling pananamit ng isang CEO. Ngunit sa paningin ni Luna, siyang lalaking minsang minahal at muling bumalik sa buhay niya. Napansin ni Lino si Elijah at agad na tumakbo. "Papa, Elijah!" Sigaw niya habang yakap ang binti ng ama. Sumunod si Liam at Liana, dala-dalang isang maliit na kahon na may nakalagay na pulang alaso. "Nanay, may sorpresa kami," wika ni Liana habang hinihila ang kamay ni Luna. Nagulat si Luna. "Ha? Anong surprise tong mga anak?" Dahan-dahang lumuhod si Elijah sa mismong lugar kung saan minsang tumigil si Luna sa pagtitinda ng yama. Hinawakan niyang kamay ni Luna at marahang sinabi, "Luna, sa harap ng terminal na ito, sa lugar kung saan muling tumibok ang puso ko, gusto kong itanong ulit, will you marry me again?" Kinabig ni Luna ang takip ng kahon at umambad ang isang pares ng singsing, ang orihinal nilang wedding rings. Isinoli noon natapos ang paniwala ang lahat na patay na si Luna. Ngunit lihim na tinago ni Elijah sa lahat ng taon ng kanyang pagdadalamhati. This time, dagdag ni Elijah, with no secrets, no lies, no mothers who interfere, no boardroom that can take me away, just us, our family. Nanlaki ang mata ni Luna, tumulang luha niya. "Paano mo nahanap ang singsing na yan?" "Hinanap ko yan sa lahat ng naiwang gamit mo noon sa bahay. Inalagaan ko. Ipinagdasal ko na balang araw may suot ko ulit sa'yo." Nagtakip ng bibig si Luna. Ang mga mata niya ay nangungusap ng damdaming matagal nang ikinulong ng amnesia, takot at pagkakanulo. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang mga anak, kay Liam, kay Lino, kay Liana, alam niyang ito ang araw na tinutukoy ng tadhana. "Luna," ani Elijah muli, "hindi kita hinahanap para lang itamang nakaraan. Hinahanap kita para buuin ang hinaharap." Napatingin si Luna sa mga anak nila na masaya at sabik sa sagot ng kanilang ina. Napatingin siya sa singsing, sa mata ni Elijah at sa sarili niyang puso na sa kabila ng lahat ay tumibok pa rin para sa lalaking ito. "Oo," bulong niya bago ito sinundan ng matamis na pagngiti.
Yes, Elijah. I will marry you again. Napasigaw ang mga bata sa tuwa. Yehey! Magkakasama na tayong lahat! Tumayo si Elijah at niyakap si Luna mahigpit. Totoo, wala nang harang, wala nang pag-aalinlangan. Nagpalakpakan ang mga vendor at ilang pasahero sa paligid. May ilan pang kumuha ng video, pero sa gitna ng lahat ng ingay at kilig, isa lang ang malinaw para kay Luna, ang muling pagtibok ng pusong matagal nang nananahimik, ngayon ay handa nang magmahal muli. Hindi ko man maibalik ang mga taong nawala, Luna. Bulong ni Elijah habang magkadikit ang kanilang noo. Pero kaya kong buuin ang natitira pa nating buhay. Sumagot si Luna sa parehong tono. At kasama ng mga anak natin, buo na tayo ulit. At sa mismong terminal kung saan siya minsang ininsulto bilang babaeng nagtitinda ng yama, ngayon ay naroon siya, yakap ng lalaking minahal niya, tinatawag na muli bilang asawa. Prep the jet. Bring them home. Iyan ang mga salitang binitaw ni Elijah Cortez nang makita niyang nagtitinda ng yama sa terminalang babaeng minahal niya noon, si Luna, pitpit ang kanilang 3 anak, sina Liam, Lino at Liana. Ngayon makalipas ang ilang linggo, handa na silang bumalik hindi lang sa mansyong kundi sa bagong simula. Isang buhay na puno ng pagmamahal, pagkilom at paninindigan bilang isang buo at tunay na pamilya. Sa private jet ng Cortez ay muling bumalik sa ere. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa isang business trip o state visit, kundi para sunduin ang mga piraso ng pusong minsang nagkalas at muling pinagtagpo ng tadhana. Sa loob ng jet, tahimik si Luna habang nakatanaw sa ulap. Hawak niya ang kamay ni Elijah na nakaupo sa tabi niya sa kabilang side ng cabin. Ang triplets ay ablang-abala sa panonood sa labas ng bintana. Ang taas natin, Papa! Sigaw ni Liam, sabik na sabik sa tanawin. Mas mataas pa kesa sa mga ulap. Dagdag ni Lino na parang laging may dagdag na karunungan. Tingnan mo, Mama! Sigaw ni Liana habang nakasilip sa bintana. May rainbow! Ngumiti si Luna. Sa dami ng pinagdaanan nila, mga luha, galit, pagkakahiwalay, parang milagrong lahat ng ito mula sa simpleng yama na pinagkakakitaan niya sa terminal. Ngayon ay nakasakay na silang lahat sa jet na dati parang simbolo ng distansya. Iba na tong jet na to. Bulong ni Elijah. Bakit? Tanong ni Luna habang pinapanood ang mga bata. Dati, sinasakyan ko lang to para tumakas. Para takasan ang responsibilidad. Ang puso ko. Pati ikaw, pero ngayon. Ngumiti si Luna at pinsil ang kamay ng asawa. Ngayon, sinasakyan ko to para umuwi. Para sa inyo. Para sa atin. Tahimik. Hindi kailangan ng mga salita. Sa pagitan ng kanilang mga kamay ay nandun ang pangakong hindi na muling mawawala ang isa't isa. Flashback. Matapos ang muling pagkikita sa terminal, hindi agad naging madali ang lahat. Si Luna ay may kaba pa rin sa dibdib. Gaano man kalambing si Elijah, hindi basta-basta nabubura ang sugat. Pero araw-araw, pinapatunayan ni Elijah ang pagbabago. Nagpapakumbaba siya sa harap ni Aling Marga, ang matandang babaeng tumulong kay Luna sa probinsya. Nagpatingin siya sa therapist para sa galit at pride issues niya. Nagpatayo siya ng maliit na tindahan ng yama sa mismong terminal kung saan unang nakita muli si Luna. Pero ngayon, ang mayari ay Luna na. Yama Queen, ang pangalan ng stall. May logo ng corona at 3 maliit na bilog, simbolo ng triplets. Hindi to kabayaran, hindi to guilt gift. Isa itong paraan ng pagsasabuhay ng pagmamahal. Nay, anong pakiramdam sa eroplano? Tanong ni Liana habang umuupo sa tabi ng kanyang ina. Masaya, sagot ni Luna, lalo na kapag buong pamilya. Niyakap siya ni Liana.
Ayoko na. Mawalan ng pamilya, Nay. Hindi na. Bulong ni Luna sabay halik sa noo ng anak. Biglang tumabi si Elijah at yumakap din. Sumunod na rin sina Liam at Lino. Sa gitna ng ulap, sa gitna ng langit, isang pamilyang muling nabuo. Pagbaba nila sa jet, sinalubong sila ng ilang staff. Pero wala ng media, walang camera, walang social media blast. Iyon ang kondisyon ni Luna. Kung babalik kami, hindi bilang mga trophy ng pangalan mo. Babalik kami bilang pamilya, tahimik, payapa. At ganun nga ang nangyari. Naglakad silang sabay-sabay palabas ng jet. Si Elijah, si Luna, at ang tatlong munting Cortez. Sa likod nila, naiwan ang nakaraan. Sa harap nila, isang bukas na pintuan ng tahanan. Gusto ko dito. Wika ni Liam habang inaayos ang mga damit. Sa bagong cabinet niya, may sarili na tayong kama. Dagdag ni Lino. Ayoko nang umalis dito. Sabi ni Liana habang inaayos ang stuffed toy niyang si Bunny. Wala na tayong aalisan. Sagot ni Luna mula sa pintuan. Dito na tayo, buo na tayo. Tahimik ang gabi, nakatanaw si Elijah sa buwan habang hawak ang isang tasa ng kape. Lumapit si Luna, bitbit ang kutsa ng mga bata. Matutulog sila sa kwarto, hindi na sa iisang banig gaya dati. Wika ni Luna, pero kung gugustuhin mo, dito na lang tayo sa banig. Biro ni Elijah, ngumiti si Luna. Hindi mahalaga kung saan, basta magkasama tayo. Niyakap siya ni Elijah. Hindi mo na kailangang magtinda ng yama. Gusto ko pa rin. Sagot ni Luna. Para hindi ko na makalimutan kung saan ako nagsimula at kung paano ako minahal ng totoo. Umakyat muli ng himpapawid ang jet ng Cortez. Sa pagkakataong ito, hindi ito paalis kundi pabalik. Babalik sa puso ng pamilyang minsang nagkapira-piraso. Sa loob, makikitang nakasilip sina Liam, Lino at Leana sa bintana, tuwang-tuwa sa ulap at tanawin. Si Luna'y nakaupo, nakayakap kay Elijah, hindi bilang babaeng iniwan kundi bilang babaeng pinili. Ang sarap ng hangin dito, Papa. Sigaw ni Liam. Ang sarap ng may pamilya. Bulong ni Elijah habang nakatitig kay Luna. At doon, sa ulap ng langit, sa taas ng mundo, ang kanilang kwento ay nagsimula muli. Hindi na may luha, kundi may halakhak at yakap. Mula sa yema sa terminal, ngayon ay pag-ibig na ang bumalot sa kanilang mundo. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po.